Ayan, ayan na naman, para na naman siyang pusa. Iba-iba trip ni Bongbong, no? Iba-iba trip ni Bongbong. Hindi ko alam anong tinitira nito eh. Kasi minsan, siguro, iba-iba tama niya eh. O, ang tama niya ngayon, maging mabait. Ang tama niya, nung nakaraan, nung kay Katunying, ang tama niya, tamang sorry. Tamang tinatanggap niya ang mga kasalanan at mga pagkukulang ng gobyerno. Kaya maglilinis daw siya sa gobyerno. Putangin na, siya yung dumi. Siya yung pinakamalaking kabobohan na ginawa ng majority ng mga Pilipino. 31 milyong kabobohan ang ibinigay, ang kumbaga 31 million ways of destroying your country. Yung iboto mo yan, si Bongbong Marcos, kita mo ginagawa sa Pilipinas, more than 3 years na. 3 taon mahigit na. 2 zona na nagdaan. Putangin na yan, wala pang nagagawa. Oo, anong ha? Ha ka ng ha dyan. Oo, totoo yun. O kaya ngayon, meron na naman siyang podcast. Tapos nung mga nakaraan naman, ang trip niya, ang tama naman niya, siya naman lagi yung tama. Yun ang tama niya, siya laging tama. Tapos, putangin na yan, basta iba-iba trip niya. May trip siyang nang buburaot siya, may trip siyang binabali niya yung mga sinasabi niya, may trip siyang kabaliktaran naman yung sinasabi niya. Iba-iba trip niya eh. Hindi ko alam kung iisa lang ang source ng sinisinghot nito eh. Kasi iba-iba ang iba-iba ang tama sa kanya. O so ngayon, meron na naman siyang bagong pautot. Meron na naman siyang podcast at ito ang isa sa kanyang mga sinabi. Pakinggan yung maigi at tingnan nyo kung maniniwala kayo. Dito sa kanyang bagong mga litanya patungkol sa mga nagagawa. Putang ina, nakita mo tong title ng balita, Legacy ni Pangulong Bongbong Marcos. O sige, ilagay nyo sa comment section. Ano ang legacy ni Bongbong? Ako, ang alam kong legacy niya, putang ina, pinakasinungaling na presidente yan sa balat ng lupa. Yan ang pinaka-fake news. Kung meron man talagang iniwan yan na hindi mo makakalimutan, yaan yung pagpapakalat niya mismo ng mga maling balita. Sabi ko nga sa inyo, pinaka evident na peking balita, ayan, yung hindi makikipag-coordinate sa ICC. Na hindi papayag, ganito, ganyan. So ayan, nandoon na si Pangulong Duterte sa ICC. Isa pang kasinungalingan ng hayop na yan, yung flood control project niya na pinak-check. Pinak-check ng mismong Panginoon natin, pinaulan dito. Saglit pa lang umulan, nalunod na yung mga imbornal natin. Hayop niya, para na tayong water world. Ganyan kasinungaling yan. Ano pa, yung sinabi niya na sa Kingdom of Jesus Christ, wala daw pumasok na baril. Walang human rights violations. Walang mga naganap na ganito na ganyan. Walang tear gas, walang pepper spray. Lahat wala. Maayos ang aming pagkakahandle dyan. Ano pang legacy ng punyeta na yan? Ang pinakawalang utang na loob na tao sa buong mundo. Bakit? Yan ang mga legacy niyan. Tinulungan ng SMNI. Noong mga panahon na ito, mga putang inang media na ito, araw-araw siyang binabanatan dahil sa kanyang kabubuhan. Mantakin mo, hindi umaatin ng debate yan dahil tanga eh. May aatin ba ng debate na ganyan? Tatanungin mo na nga tungkol sa ginagawa niya eh. Wala pang maisagot yung hinayupak na yan. Lalo na kung ang katapat niya magagaling na mga presidentiables, tapos tatanungin siya tungkol sa mga bagay-bagay. Puta, walang alam. Flood control. Yung umulan nga lang ng malakas. Di alam anong gagawin eh. Nanghihingi na ng tulong sa mga gabinete niya eh. Kung anong gagawin sa tindi ng damage dyan sa Bicol nung nakaraang bagyo eh. Hindi ba? Walang silbi to, walang utak ito. So itong mainstream media, lahat binabati ko sa kanila, tatay mo magnanakaw, tatay mo mas murderer, ganito, ganyan, never again, di ba? So anong ginawa? Di ba tinulungan siya ng SMNI? Gumawa ang SMNI ng isang debate na maayos para sa kanya. Ang laki ng ginastos ni Pastor Apollo Kibuloy doon. Ang dami niya pandalang chuwariwap. Tanginan yan, ang dami-dami niyang dalang entourage, pinalamon lahat yan.
Ang ginawa pa ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanya? Pinagamit pa yung kanyang resources, pinagamit yung mga kanyang bagong Pilipinas sa Mindanao. Pinagamit pa yung bus. Lahat talagang nakasunod sa kanya lahat ng media ng SMNI para lang maikampanya siya at matulungan siyang manalo. Anong ginawa ng punyeta pagkatapos? Pagkatapos ng ginawa ng punyeta, pinatrabaho kaagad dito si Pastor Apollo Kibuloy. Bumunta lang ng Amerika, pagbalik, putang ina, ganyan na ginawa. Bigla na nagkaroon ng mga hearing, kaliwat kanan, bigla nang binuhay yung mga kaso. Tapos, siya pa mismo nagsasalita, meron pa siya mga sinasabing bula ang propeta, putang ina niyan. Hindi naman nakikinig sa preaching ni Pastor yan. Noon naman, tuwan-tuwa yan. Lahat ng mga mukha niya nandoon sa wall ng KOJC kung saan sino-sino yung mga politiko na bumisita sa kanila. Ang dami niyang beses nagpunta ron na tumingi ng tulong kay Pastor Apollo Kibuloy. Ganito pa ang ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy. 6,000 pulis, 16 days pinapasok niya dyan sa compound. Para gusto kubkubin yung lugar. Dahil maganda yung kingdom, gusto nilang ariin. Dahil napakaganda ng mga properties ng KOJC, gusto nilang ariin. Putang ina mga magnanakaw. Hindi nyo ba kayang magpundar niyan para sa sarili nyo? Ang dami-dami yung pera. Ang ninakaw ng tatay mo. Grabe ang ninakaw ng tatay mo sa bayang Pilipinas. Putang ina, hindi nyo kayang magpagawa niyan sa sarili nyo? Nagawa nga ng Kingdom of Jesus Christ, makuha nila yan sa dugot pawis nila, tapos gusto nyo kunin nyo lang? Kakapal ng mukha nyo. Ano pa? Ano pang legacy nitong hayop na to? Katrayduran kay Pangulong Duterte. Matapos tulungan ni Inday Sara na maging presidenteng hayop na yan. Matapos na ipalibing yung kanilang tatay, anong ginawa kay Pangulong Duterte? Hindi ba? Itinapon si Pangulong Duterte doon. Lahat, buong mundo alam na gobyerno natin ang nagsuko kay Pangulong Duterte. Di ba? Dahil nagpabuyo ang gobyerno natin sa mga komunista at makakaliwa na kalaban ng mga Duterte. Kala nila magtatagumpay sila, hindi. Unti-unti na po silang nakakarma at matatapos na unti-unti itong paghihirap ni Pangulong Duterte dyan. Mamaya pag-uusapan natin yan. So, kung may legacy na iniwan si Bongbong Marcos sa bayang Pilipinas, yan ay ang pighati, kabwisitan, kadimonyohan, kawalang utang na loob, o kasinungalingan. Yan ang kanyang legacy. 3 years, anong ginawa niyan? Wala. May tulay, may tren. Merong bagong may mga bagong linya yung tren natin. May mga ospital na naipatayo, may mga eskwelahan na naipatayo. Walang nagawa yan sa loob ng 3 taon. May tuloy-tuloy build project. Ano yung ginawa dyan sa may, yung Pasig River? Yung pinaganda, pinalagyan ng mga ilaw, nilagyan ng tinapal-tapalan yung mga para maganda pagtambayan. Mahilig kasi kayo tumambay. Kaya pinagaganda nyo yung mga tambayan. So hindi ba pinaganda nila yun dyan sa may Maynila? Nag-opening nung nakaraan. Ang ganda nga nung mga ilaw. Tangina sa umaga, ang dumi-dumi nung ilog na yan. Pwede ka mag-swimming dyan? Hindi. Punta pag tumambay ka dyan, masisinggot mo yung amoy nung amoy nung Pasig River na pagkabaho-baho. So yun ang inuuna nila, pinaprioritize nila yung mga ganun. Kasi nga, tambayan, mahilig sila tumambay. Parang tumatambay lang sila. Diyan sa Malacanang, anong ginagawa nila? Parang kay standby lang. Nag-aantay na lang. Pagkagabi, inaantay mag-umaga. Pag umaga, inaantay mag-gabi. Ganun lang. Wala namang talagang ginagawa. Sige nga, lagay nyo sa comment section anong ginawa. Anong mga nagawa? Putangin na yung expressway sa norte. Di ba, probinsya na nila yan. Alam mo, dapat hanggang hanggang La Union. Hanggang La Union yung expressway na yan. Nahinto na dyan sa Rosario. Hanggang Rosario na lang. Panahon ni Pangulong Duterte, ilang yan, natapos yan natapos yung mga exit na yan. Ngayon, wala na naman. Hindi ba? Ngayon, namumroblema na naman sa right of way. Kasi nga walang political will yung hinayupak. Kaya ang legacy niya. Yung mga ganyan. Ano pa? Anong mga nagawa? Ilagay nyo sa comment section. Bilis, i-content natin. Mag-isip kayo ng ano pang mga nagawa. Sige kayo, kung may naisip nyo yung nagawa niyang kahayupan sa bayan, ilagay nyo din dyan sa comment section para mabasa nila. Kasi baka sabihin nila hindi tayo nagsasabi ng totoo rito